Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Senator Villar dinaig pa nitong si kongresista Kimbo dahil sa kanyang bag na nagkakahalagang 1.9 million pesos, samantalang ang bag ng kilalang milyonarya na ito na asawa ni Manny Villar ay 19K lamang ang kinahalaga ng kanyang bag. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang buhay bilang kongresista ay napakasaya dahil nga mga kaibigan sa sobrang laki na naibibigay na pondo sa kanila ay tila ba nakakabili sila ng mga mamahalin na bag na gamit sa kaban ng bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong kongresista Kimbo na ito ay tunay nga at napangalanan ng ang social climber dahil nga imbis na naging kongresista, tumakbo bilang upang pagsilbihan ang sarili at hindi ang kanyang syudad at ang kanyang mga mamamayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang tunay talagang mayaman ay hindi na kailangan pang i-flex or ibulgar ang kanyang mga katiwalian na ginagawa sa publiko man or sa gobyerno. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Nakakahiya ho. Wala namang kumakaway, wala namang nakikipagkamay. Hablot kayo ng hablot ng kamay ng may kamay. Sa mga gusto sumali sa ating reaction, sa mga gusto sumali sa ating channel, sa ating community, click lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Shoutout lang ho natin na mabilisan itong mga bagong member sa ating channel. No, maraming salamat to sa mga nagpapa-member. No, maraming salamat sa pagtitiwala. Kay Tatay Nick, maraming salamat sa pagpapa-member ha. Thank you po ha. Dito kay Friendly, kay Lourdes Pascual, na shoutout na ho natin kanina, baka hindi ho nila napanood. Shoutout to sa lahat na nagpa-member sa ating channel. Ayun na nga mga kababayan. I-play ho muna natin to kasi dati pagkakakilala ho natin dyan kay Pauchip Priscilla Acosta, ano ho yan, nung panahon ni Tatay Digong, pagka nagsasalita ho siya sa Senado, para talagang mapapaniwala ho kayo, di ba? Ngayon ho, ito na ho ginagawa niya. Huwag ho kayong magugulat kasi alam ko naman, marami din ang bumilib dyan sa alin na yan, lalo na dun sa issue ng Dembaksya, di ba? Isa ho yan sa mga, kumbaga, tinakbuhan ng ating mga kababayan noon sa nung lumabas yung issue ng Dembaksya na yun. Yung mga Dembaksya victim, nagtakbuhan ho sila sa PAO kasi kadalasan ho dun sa mga yun, medyo salat sa buhay, yung public attorney's office. Kaya naano ho natin, nasubaybayan din ho natin yung si Pauchip Priscilla Acosta. Ito ho mga kababayan. Si Lisa Araneta Marcos, di ho natin alam kinakain niya. Lumpiang hubad, lumpiang hilaw, o kung ano pa man ho yan. Pero hindi ho natin maintindihan bakit itong si Acosta, bakit nyo kailangan hawakan yung ventilador itong si Lisa? Yan na lang ho ba ngayon ang trabaho ng PAO sa ating bansa? Tandaan nyo ho, marami hong camera ngayon at maliliwanag ang mata ng ating mga kababayan. Kasama ho ba sa mandato nyo yan? Na alam ko, balita ho natin kasi itong si Butod, naging din yan, PAO lawyer din yan. Hindi ko alam hindi ko maintindihan kung kasama ba sa mandato nitong si Acosta ang paghawak ng ventilador para dito kay Butod. Tuloy ho natin mga kababayan. Grabe naman yan, madam. Ay, sarap ng subo nitong si Butod oh. Okak. Ulitin nga natin, di ko nakita paano niya sinubo Parang sarap ng kinakain. Ulitin ho natin, di ko nakita paano niya sinubo Ito. Si madam talaga, kahit siyang angulo mo tingnan parang ang luto. Kain lang ng kain, habang libre. Pagkatapos nyo yan, 3 taon na lang yan. Sulitin nyo na. Grabe. Hinila niya ho si Acosta.
Hinawakan niya kamay pero hindi na natin nakita pagkatapos nun. Ayun na nga mga kababayan, tanong ko lang sa Pau, para dito kay Acosta baka mag-bestie sila, gano'n ho ba yun? Pero hindi 'di ba, ba't mo kailangan hawakan ventilador niyan? Wala ho ba siyang ano, close-in o kung ano mang head ho kayo ng ano, Public Attorney's Office, tagahawak lang ho kayo ng ventilador nitong si Lisa Araneta Marcos. Hindi ko lang ho maintindihan, paki-explain ho diyan sa baba. Ano, linamon na rin ng, pulitika itong si Pau Chief Resida Acosta. Akala ko ano yan, Duterte supporter. Tagahawak na pala ng ventilador nitong si Lisa, ano ba yan? Eto mga kababayan, akala siguro nitong si Kimbo makakaligtas na siya. Madam, hiyang-hiya naman ho itong si Madam, Cynthia Villar diyan sa bangyo na yan. Nakakatawa. Eto ho, bilyonaryo, kilalang pamilya bilang bilyonaryo. Pero ang bag ho niya, 19,000 pesos. Di naman mababa, mahal na din ho yun para sa atin. Ang mahal ho ng 19,000 na yan, di ba? Napaka-allowance na nga ho namin sa isang buwan yung 19,000 na yan eh. Pero ang matindi ho, itong ating Bratinela dyan sa House of Representatives. Etong kilalang pamilya bilang mga bilyonaryo, nagbabag lamang ho ng 19,000. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Hindi ho talaga ano, pero nasa sa inyo naman yan kung gusto nyong bumili ng mga ganyang klaseng bag kagaya kay Ma'am Kimbo, okay lang rin naman kung talagang sobrang yaman niyo na. Pero parang ang pangit ng tignan kung kayo ay isang public servant tapos hindi niyo ho ano, parang pagka kasi nakita yan ng mga mahihirap yung ang dating parang sinasampal mo sila sinasampal mo at pinapakita mo sa kanila kung gaano sila kahirap. Ito pa namang mga bilyonaryo na 'to, kahit bilyonaryo na sila, hindi mo makikita na ano, hindi kanila pagmumukhahing hampas lupa, 'di ba? Parang gano'n ho, kasi minsan alam niyo naman ho mga kababayan 'no, marami sa ating mga kababayan lalo na pagka medyo, kinakapos sa buhay, yan ho ay medyo mahiyain. Ngayon yung medyo mga nakakariwas, ika nga nitong si Congressman Rodante Marcoleta, kung umasta ho yan parang mga Harry Reyna. Kagaya ho ng pag-asta niya ang nitong si Estela Quimbo diyan sa House of Representatives. Ganyan na ganyan ang, ganyan na sabagay 'no, talagang, diyan niyo ho makikita mga kababayan yung mga tao na talagang, mula noong, nakatikim ng, medyo madami-daming pera, talagang lumabas ho ang mga tunay na kulay nila, 'no? Grabe naman, bibitbitin mo lang, kulang-kulang sa 2 milyong bag. Madam, alam ko ang kampo mo, galit na sa mga nagre-review sa bag mo at mga relo mo. Ang amin lang ho dito, kung yan ho talaga trip nyo, ano ba magagawa namin? Pero bilang public servant, bilang congressman, dapat naman ho sana ilagay nyo na lang ho sa lugar yung mga ganyang klaseng libangan o hobby nyo na pagbili ng mga mamahaling kagamitan. Sa inyo na, given na yung pera nyo yan. Ano ba magagawa namin? Hindi naman amin yan. Kaso, ang pangit lang hong tingnan, habang napakaraming nagugutom na Pilipino, ang bag na hawak-hawak nyo ay 2 milyon. Ang lulong suot-suot nyo ay nagkakahalaga ng 4 na milyon. Anong klaseng kalokohan yun? Parang ano no, parang wala ho silang empathy, yung tipong grabe naman, bibitbitin ko ba 'to? Isusuot ko ba 'to? Sigurado mapipicturan 'to ng mga media man, mavi-video 'tong bag na 'to. Tapos napakarami ng nagugutom sa Pilipinas. Yung iba hindi na nila alam. Ultimo bigas, hindi na nila alam kung paano nila bilhin ngayong mga panahon na 'to. Tapos bibitin ko 2 milyon, okay lang naman. Kung pribado, no, yung tipong, may party, pupunta ako sa party, hindi na ako naka-duty nito bilang congressman o kung ano mang puwesto ko sa pamahalaan. Magpapakikay at magpapakabratinela na ako ng todo, ika nga. 'Di ba? Wala akong problema yun, pero kung pupunta ho kayo diyaan sa, bulwagan ng, Batasang Pambansa at ang, pinag-uusapan niyo ho dun, kung paano mapapaigi ang buhay ng, bawat isang Pilipino. Tapos ang suot-suot niyo 4 na milyon at ang bitbit niyo 2 milyon, parang meron ho atang mali sa inyo. Yun lang naman ho, ang simpleng, obserbasyon natin diyan sa mga ganyang klaseng, galawan. Yung tipong parang di niyo naiintindihan ang pangangailangan ng mahihirap. Yung
Bagay, pera nyo naman yan, magagawa namin. Baka talagang pinanganak kayong merong Patek Philippe at Rolex sa bibig. Ayun na nga mga kababayan, ngayon naman ho, dumako ho tayo dito sa pagdating nitong si Tambaluslos at nitong si Saldico, itong kanyang Shih Tzu. Di ba yung Shih Tzu maliit? O Chihuahua, ayan. Kasi marami hong, ano yan eh, yung marami hong iba-ibang aso yang si Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Merong Doberman, merong Bulldog. Yung si Trasabante, may pagka-Bulldog yun. Ito naman si Paduano, crossbreed ho si Paduano. Crossbreed ho si Paduano. Yan ako po. Ito na, panoorin ho natin ang pagbibigay nila ng ayuda. Ano ba yan? Ha? At ngayon po ay ating bigyang pansin Oh. ang pagdating ng ating mga O, wag mong kunin ng kamay, sir. Hindi naman nakikipagkamay. Yan ang hirap sa'yo eh. Hablot ka ng hablot eh. Oh, oh. Feel na feel ah. Anak ng tokwa, wag mong ganyan. Sir, lagi kong sinasabi to dito sa channel. At sa mga datihan na dito, alam ho nila ito. Marami ho tayong pinapangarap sa buhay. Marami ho tayong gustong mangyari sa ating mga buhay. Pero tanggapin na ho natin ang katotohanan na karamihan dito sa mga bagay na to, kahit anong gawin natin, hindi mangyayari yan. Hanggang pangarap na lang, ika nga. Pwede naman magsumikap, pero wag naman umabot doon sa punto na parang, yung tipong lahat na lang. No, binabali nyo na lahat ng katuwiran. Linalabag nyo na lahat ng rules para lang makamtan yung inyong hadikain sa mga susunod na panahon. Imagine, yung Tingog Party Luzon, napakaraming satellite offices. O ngayon, anong gagawin nila doon? O, sa 2028, magkakaalaman ho tayo dyan. Rekta na ho tayo ba? Nandito si Aurelio. Kasama din po natin ang ating Senior Deputy Speaker, Honorable Aurelio Dong Gonzales Jr. Nandito rin po ang ating chairperson ng House Committee on Appropriation, Elizalde Esco. Walang Alis, paket ka na sa stage. Wala namang gusto makipagkamay sa'yo. Ba't aligaga ka? Lipat ka na lipat ng lane. And of course, kasama po Oh. Walang kumakaway. Huwag kang kakaway. Nagmumukha kang tanga. ng ating NIA Administrator, Engineer Eduardo Eddie G. Gillian. Oh. At nandito rin Grabe, po ang ang dami, ating oh. UPRIS Hindi, grabe. Dami naman hong ayuda niyan. Department Manager, Engineer Oh. Gertrudis A. Viado. Ano, close mo yung mga yan? Kilala mo? Tinambayan mo pa. Oh, Ating tingnan pong mo natin. palakpakan ang kanilang pagdating dito sa ating UPRIS Gymnasium. Talakad. Wala na po bang ilalakas ang ating mga palakpak? Ay, walang gana eh. Di pa nabigyan ng ayuda. Pagka nabigyan ng ayuda yan, sir, lalakas yan. Ano pa? Oh, grabe naman. Yan ho ba yung mga bigas na nakumpiska o kung ano man ang ginawa dyan sa bigas na yan? Yan ho ba yung binebentang 45 pesos sa paligid? Na 3 kilo lang ang sagad kada isang mamimili? Yan ho ba? Diyan ho ba galing? Grabe, daming bigas. Oh, alam ho nila ang sweet spot ng mga Pilipino. Alam ho nila ang weak spot ng mga Pilipino. Bigas. Grabe, ang babaw, di ba? Ganon ho kahirap ang mga Pilipino. At ganon ho tayo inuunggoy ng mga politiko na to. Imagine, pupuntahan ho kayo sa inyong lugar para bigyan ng bigas. At magpakilala na ako si Martin Romualdez at pinsan ko si Marcos Jr. Kami nagbigay ng mga bigas na yan. O kung sila nagbigay niyan, dapat may pangalan. Tingnan ho natin, siyempre. Rekta. May himna. Anak ng toko, ang nangyari, puro him ang ginawa nyo. Puro kanta ang ginawa nyo sa administrasyon na to. Oh, puro kanta. Naku po. Puro him. Oh, ano ba yan? Oh, Pangulo. Sino ba nandito? Rekta na ho tayo sa pagsasalita ni Tamba. Ano ba sasabihin ni Tamba? Tamba,
Yun. Kaya mabuti na lang itong mga nagdadala dito sa ating Tingnan nyo naman ho, o nga, tama, hindi ho natin maliligaw. Ganyan ho, katrapo itong administrasyon na to. Mantakin nyo yun, pati sa ako ng bigas, binabandera ho nila yung initial nitong si Marcos, Bongbong Marcos, BBM daw eh. O, tingin pa ho tayo dito. Grabe naman ho yan, Mr. Speaker. O, ito naman. Tumaas o, ang bilis bumaba ang frame kasi itong Shih Tzu nagsasalita na. Ganyan ho talaga pag mababa. Sinabay ho dun sa ayan o, yung BBM. O, tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. O, anong kabalbalan yan? Ito ano lang siguro fair comparison nito kasi Pangulo si Digong, Pangulo tong si Marcos Jr. Sa lahat ng ipinamigay na ayuda ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala ho kayong makikitang Duterte. Nung nagdaang administrasyon, wala ho kayong makikita na from Rodrigo Roa Duterte. Wala hong ganon. Dahil, alam nyo ho anong tawag doon? Kabalbalan. At itong administrasyon na to, yun hong libangan nila. Maglagay ng kung ano-anong label doon sa mga ayuda na galing naman sa pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho galing kay Marcos Jr. yan. Kung meron ho kayong kamag-anak na nakatanggap ng mga ganyang bag o sabihin nyo yung nagbigay, wag nyo hong iboto. Dahil yan ang mga tunay na mambubudol. Mantakin nyo, pati yung credit dapat ilagay dyan. From Filipino people. From Filipino taxpayer. Dapat yun ang ilagay doon. Hindi BBM dahil hindi naman galing kay BBM yan. Nantokwa. Naluloblad na naman ako. Diba? Dapat ilagay dyan kung kanino ba galing yan. Kung wala bang sambayan ng Pilipino, meron bang pamimigay yang si Tambaluslos? Meron bang ipamimigay si Marcos Jr.? Dapat ilagay dyan, from Filipino taxpayer. Tapos, National Irrigation Authority, lahat ng scam nandun sa ahensya na yon. Hindi, mali, baka magalit sila. Lahat ng anomalya nandun sa ahensya na yon. National Irrigation Authority. Yung mga patubig ng mga magsasaka, asan na? Patubig na lang, basic needs ng mga magsasaka, di nyo maayos mga pagkis kayo. Real talk, sa mga magsasaka dito, sige nga, sa krudo pa lang, patay na ho mga magsasaka. Wala pang abono, gamot, tapos. Sino pang magsasaka? Wala na ho. Tayo ho, hindi ho tayo nagbabadmouth dito as much as possible. Ayaw ho nating magbadmouth kasi hindi ho tayo pinalaki ng ganon. Hindi ho tayo nagsasalita ng mga bad words, ika nga. Kaya dinadaan na lang ho natin sa intensity. Nagalit nakakagalit Anong ginagawa ng NIA dyan? Anong ginagawa ni Marcos Jr. dyan? BBM. Anong pakialam nila dyan sa bigas na yan? Sa kanila ba galing yan? Gusto kong makita yung may Romualdez May kasama ba yung pangalan ni Romualdez dito? Nakatakip Teka lang ho mga kababayan Tayo ika nga nitong si Joel Villanueva, bingo. Wala, yun lang ho nakita natin, National Irrigation Authority. NIA. Wala akong kwenta. Punta na ho tayo dito kay Ka-Eric at dito kay Dr. Lorraine Badoy. Tuloy ho natin yung ating first reaction video kaninang umaga. Nakanantoko. Pati yung sako ng bigas, dinilabel nila as sa kanila. Hindi na ho sila nabubusog doon sa mga insertion nila na pondo sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang matindi ho dito, imposible naman hindi alam ni Marcos Jr. yun. Halimbawa, yung sa DepEd, nag-insert ng 10 billion, hindi alam ni Marcos Jr. Meron din ho kasi siya doon. Meron siyang pagmamahal doon. Mahirap na. Meron siyang pagmamahal doon sa Hindi naman kasi pina-insert ni BP yan Ibig sabihin, mahal ni Marcos Jr. yung pag-insert na yun. Mga walang hiya talaga itong mga tao na to. Ito, si Ka-Eric at itong si Doc Badoy. Talagang, pakinggan ho natin, bakit lumalagpak ang ekonomiya natin. Habang lumalagpak ang ekonomiya natin, umaalagwa naman ho ang approval rating at trust rating ni Marcos Jr. Palakpakan ho natin. Parang may mali, no? Bumababa ekonomiya, tumataas ang approval at trust rating. Tama ho ba yun? Parang mayroon ho atang mali doon. Hindi ko maintindihan
Naghihirap ang Pilipinas, nag-aali siya ng mga dayuhang mamumuhunan. Habang nangyayari ang lahat ng to, tumataas naman ho ang approval rating at trust rating ng Marcos Jr. Papakamot ka na lang paano nangyayari to? May portfolio investment sa stock market, sa currency, sa Bitcoin o cryptocurrency. Yan po ay mga indirect portfolio investment. Ang binabanggit, Ma'am Lorraine, mga kababayan, na nawala for June and July ay foreign direct investment. Hindi lamang nawala, nag-aatrasan pa. For example, Nako. ang 23 billion pesos na Chinese pledge of support for economic development, kalahati po niyan ay mahigit direct investment sana na i-put up sa Pilipinas. Hindi po pogo hindi yan pogo, kundi direct investments talaga na dito magninegosyo. Nawala po ito lahat. Around $23 billion. Hindi pa kasama ang $3 billion tourism support ng mga turistang Chinese na umatras in the last 18 months dahil sa gira-girahan ni Marcos. Tatlong faktor, Ma'am Lorraine, ang binanggit kung bakit nawala ang direktang pamumuhunan at pagtatayo ng negosyo na pangmatagalan ang epekto sana sa ekonomiya. Number one, krimen. Tumataas po ang lahat ng krimen, droga, at iba pang mga krimen, peace and order, questionably. Number two, ang political stability, questionably. Because ang governance issue ni Marcos at ang kanyang integrity under question for the last 9 months na. Hindi siya nagpapadrug test at grabing iskandalo sa kanyang mga issue sa policy. At number 4, ang kanyang programs in direction po, hindi nakaayon para ipastabilize ang bansa upang magkaroon ng pagtitiwala ang foreign investors. Ma'am Lorraine, governance pa rin ang bottom line sapagkat kapag may good governance, may stability of politics and economic prospects ay nakaangkla din sa security and stability ng ating mga komunidad. Ma'am Lorraine. So, yesterday, no, kasi yung sinasabi mo, Eric, ganito dapat gawin ni Marcos, etc., etc., diba? But does he have the capacity to do it? I don't think so. No? Yes, He has I agree. shown very clearly that he's not fit to lead. No? Absent. Absent siya sa taas, absent dito, absent. He's an empty vessel. He's fully incapable. And in fact, he's not the one running our country right now. We can see that very clearly. And which is why I was reading Cito Beltran's column yesterday Ganda. at ang title niya, Our Own 9/11. Inihahan tulad niya ngayon ni Cito Beltran ang dinadaanan natin ngayon na 9/11, yung pagbagsak ng Twin Towers, no, yung trahedya na nangyari sa Amerika. And may I please quote, no? It's a very long article, but these are some of the pertinent parts. Sabi niya, we now have a slow and long-form political 9/11 that classifies as a constitutional crisis that no one has called out. Why hasn't anybody called out to this? Agree. Because press freedom no longer exists in this country. Okay? The courts are not respected. Yes, correct. And may I continue? He says, both houses of Congress have taken it upon themselves the position and power of law enforcement and criminal investigators, conducting hearings that look and sound more like interrogations and cross-examinations. They have conducted themselves in like manner as state prosecutors. They have used their power to detain and threaten individuals with incarceration at local or state penitentiary for contempt. The problem with the congressional concept of contempt is it translates to, quote, I'm not happy with your answer, or, quote, you are not saying what we want to hear, unquote. They are essentially squeezing confessions and admissions from their resource persons. They have publicly disregarded certain rights of individuals, ignored privacy laws, ignored rights against self-incrimination, interrogated or cross-examined witnesses far beyond the norm of legislative investigation of resource persons in applying contempt charges, etc. So anyway, that's Ma'am, it, at hindi basically. nakita yan Yeah. sa iba pang mga nakaraang administrasyon. Never seen before. Never. That's why Terrible. we really are in our own 9/11, no? At pag Pabagsak. sinabing 9/11, pabagsak po at bumabagsak na ang buong lipunang Pilipino, not just the Marcos administration. Wala nang Eric, wala nang presumption of innocence, walang due process, walang rule of law. Walang Sila lang korte. kung sino Wala lang lahat, sila. wala. If Kung the sino court yung will batas. decide, ma'am, Yeah. kagaya sa Davao nangyari, tapos. Yeah. We will not follow that. Hindi sila susunod. Ahabulin pa At namin ng ide-demanda judge. pa. Yun. Tatakutin pa ng demanda. No, And yung- Wala na yung rule of law, wala na ho dito sa bansang to.
Ang ano na lang ho talaga, ang talagang gumagana na lang ngayon, yung bag at mga relo na yang si... So, ma'am, it's very hard on your part to understand that Nakakalungkot because ka. the majesty of the law was observed by your father Yeah. when he was justice sa Sandigan Bayan. Yes, At yes. hindi siya nagpatakot, No. hindi siya nagpa-influence na ang mga kaso ay No. na hinahawakan ay takutin sila. Ito ngayon lantara ng pananakot. I also saw it, Eric, with President Duterte. Duterte. He was really and truly a man of the law, which is why nga nailibing itong si Tatay niya. Ferdinand Marcos Sr. Kasi ho, kung walang law, narinig ko to kay Tatay Tigong, kung walang law, ano pang meron tayo? Wala na. Pagka yung mismong batas hindi na natin sinunod, kasi kaya nga lagi tayong bumabalik dun sa saligang batas. Kung yung mismong saligang batas hindi na natin sinunod, ano pang meron tayo? Lawless. Yan. Lawless states. Hindi naman dahil love niya yung mga Marcos, no, because No. that's the law. That's the law. And he wanted to unite the country. Enough. This is what the law says, di ba? So Exactly. he is a man of the law. Remember, Eric, we had that thing like we had a discussion before, and I said, what do you like the most about the president? Me, I loved his compassion, and then you said he was a man of the law. Yeah. Di ba? Agree. Like that. At kahit ngayon, hindi niya ginagawa yon. Sabi niya, I want to see more sana si Marcos going towards democratic governance. Yeah. Rather than authoritarianism, short of saying na nagiging diktador na po ang mga hakbang niya. At talagang pang-diktador. Kasi para sa kanya, siya lang masusunod at kung anong sasabihin niya at ng kanyang mga bulong group, bulong brigade, na mga wala naman katungkulan at walang mandato at mga abusado, yun ang masusunod. But President Rodrigo Duterte even gave him the benefit of the doubt. Kaya nga sina-challenge siya magpa-drug test ka so that the integrity to the office of the presidency will be restored. Yun po ang purpose niyan. Kasi wala na talagang integrity. At binanggit ni Dr. Michael Bato, governance has been a major issue kung bakit hindi nagtitiwala ang malalaking mamumuhunan para magnegosyo ng pangmatagalan sa ating Nag-capital bansa. flight na. Nagliparan ng capital. And can we read the statement also of spokes, Harry Harry? Roque? Kasi Sige. pinapasite siya ng contempt, no? Na, Kahit portions sila lang. nalabas na Ma'am, talaga. ikaw magbasa. Meron ba dyan? Mayroon. Nalabas na labas. Ay, ta. Okay. Tapos This ang is the statement statement din, of, ma'am, ng Panama, of Attorney Harry ng Roque. KOGC sa human trafficking rules na ipinapabintang Yes. sa kanila. Basahin din natin later. Okay. This is the statement of spokes Harry Roque about the September 11 House Quadcom meeting. Okay, it's the House of Representatives Quadcom's current inquiry is a political inquisition against the Duterte family and me as their outspoken ally. Okay. Okay, go ma'am. Where's that? Its target is obvious. President Rodrigo Duterte on the issue of EJK, Davao 1st District Representative Polong Duterte, Mans Carpio, you're going too fast. Okay. On the issue of Pogo, Cassandra Leong clearly stated that I am not a lawyer of Lucky South 99. This should have been the end of the story. On the issue of Pogo, Cassandra Leong clearly stated that I am not a lawyer of Lucky South 99. Okay, This should have next. ended it, di ba? Yet Correct. Quadcom hasn't stopped their political harassment and power trips. Okay, next. So, basically that's it. Kasi ang punto Yeah. nito, ma'am, private person po si Attorney Harry Roque. Hindi na po siya government official. For him to be required to submit BIR report, Salin. SALN, hindi po yung tama eh. May privacy ang tao. Sila ba, nagsasubmit ba sila ng salin? Yun. Good point, ma'am. Benny Lorraine. Abante, sinabit mo ba salin mo? Dan Hernandez, ng SALN mo nga? Ang Naku, alam namin, Zaldico, napakarami the man of the Naku, hour. oo. Zaldico, ano salin mo? Saan ang salin nyo? Naku po. Ang dami nyong anomalya, ang dami nyong reklamo, JJ Suarez. Ang dami mong Naku, complaints Mario. sa ombudsman. Ang suki kayo ng mga ombudsman. Saan ang salin nyo? Speaking of salin, Madam Kim po, nag-salin po ba kayo? Meron po ba kayong sinumiting salin? We are not defending Harry Roque per se as Harry Roque. We're defending his rights as an ordinary citizen, just like what happened to us, dinipensahan niya rin kami bilang ordinaryong mamamayan. Naranasan po namin kung paano bastusin, labagin ang aming karapatan sa malayang pamamahayag, sa kalayaan namin. At kami ay tratuhin na parang mga bilanggo sa kamay at kuko nila, kami ay luluhod at maninikluhod. We experienced that sa loob ng Kongreso.
first hand. Yung Pero- binabanggit ni Sito Beltran, naranasan namin ni Ma'am Lorraine yan. Yeah, yes. Tinatanong nila si Ma'am Lorraine kung ano ang mga advertiser, sinong advertiser sa Laban Kasamang Bayan. Sinagot ni Ma'am Lorraine, I have no knowledge about that kasi wala kami nabubuhay sa advertiser. It's an advocacy program. Ayaw nila maniwala. And then, Kasi meron din silang nagsisinungaling script. May script sila. So, and then si Dan Fernandez, Oo. right away said that I was lying. So, yung sinasabi ni Sito Beltran, yung pang-aabuso, overstepping, kitang-kita naman. Pero ito mga ito,